Sa likod ng malaking bahay ng mag-asawang Garcia ay may isang matandang babae na nakaupo sa harap ng batya ng labata. Walang reklamo sa bawat kiskis ng damit sa kanyang palad. Siya si Lola Nena, isang 68 years old na labandera. May katawan ng nalalambot sa pagod, ngunit di pa rin siya makikitaan ng reklamo sa muka. Magmula alas 7 na umaga ay naroon na siya. Walang sapin ang paa at basang-basa ang laylayan ng kanyang lumang duster. Hoy, Aling Nena! Bilisan mo nga riyan! Gagamitin ko yung blouse bukas! Sigaw na may bahay na si Mrs. Garcia mula sa teres habang umiinom ng malamig na juice. Opo, ma'am. Pasensya na po. Mahinang tugon ni Lola Nena, halos pabulong, habang mas lalong binilisan ang pagkukusot. Pagkatapos ang halos 5 oras sa paglalabada, nilapitan siya ng kasambahay na si Weng. Lola Nena, heto po sabi ni ma'am. Bayad niyo raw. Iniabot ni Weng ang 100 at isang supot ng plastik na may lamang 2 lata ng sardinas, isang maliit na pack ng biskit at kalahating tinapay sa papel. Maraming salamat, Iha. Salamat kay ma'am, ha? Ani ni Lola sabay ngiti habang tinanggap ang supot. Napatingin si Weng sa kanya. Tila gusto niya magsalita pero pinili na lang niyang tumalikod. Alam ni Lola Nena na maliit ang kinikita niya pero hinahayaan niya na lang yun basta may maipangtustos lang siya sa apo niya. Wala naman kasing ibang trabahong tatanggap sa kanya dahil na rin sa edad niya. Na makauwi si Lola sa kanilang maliit na barong-barong malapit sa ilog, masayang sinalubong siya ng kanyang apo. Lola, may pagkain po ba tayo? Abay, syempre. Ito paborito mong sardinas. May tinapay pa nga Sabay pakita ng laman ng supot. Nakangiti si Miguel pero agad din siyang napakunot na na mapansin ang lata. La, tahimik niyang tinignan ang petsa sa ilalim ng lata. Best before April 2021. Ngayon ay 2025 na. Lola, luma na to. Mahinang sabi niya. Ha? Hindi Mukhang maayos pa. Wala namang butas. Tsaka diba, masarap naman yan. Lutuin natin. Lagyan natin ng kamatis para sosyal. Hindi sumagot si Miguel. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang lola na malamang ay niloloko siya ng kung sino mang nagbigay sa kanya noon. Na ginagamit siya, tinatratong parang walang halaga. Na ang kanyang pinaghirapang sweldo ay basura lang para sa iba. La, bayad po ba yun sa paglalaba mo simula pa kaninang umaga? Oo, apo. May problema ba? La, hindi na po natin pwedeng kainin yan. Delikado sa kalusugan. Expired na po. Agad na nalumo ang lola. Akala niya pa man ay may maipapakain na siya sa kanyang apo bukod sa asin at mantika. Ganoon ba? Ay siya, may 100 naman ako dito. Ay ibibili na lang kita ng ulam mo. Ako na lang ang kakain nito. Pinasigla ni Lola Nena ang kanyang boses. La naman mapapahamak po kayo pag kinain niyo po yan. Wala namang nagawa ang lola. Mas mabuti nang safe sila kaysa naman ma-ospital at mapamahal pa. Pinilit niya maging masigla. Inihain niya na lang ang ulam na nabili sa tindahan sa mesa na gawa sa pinagtagping kahoy kasabay ng tubig. Kain na, apo ko. Pasensya na, di alam ng lola. Muntik pa kitang mapahamak dahil hindi ako marunong magbasa. Tahimik si Miguel habang kumakain. Naiintindihan ko naman po, Lola. At hindi mo naman po kasalanan yon. Hindi po nila dapat ginagawa yun sa'yo dahil nagpapakihirap ka sa trabaho. Pero sa puso niya, may namumuong galit na. Hindi ito dapat. Hindi ganito ang buhay na gusto ko para kay Lola. Kinabukasan, muling naglakad si Lola papunta sa bahay ng mga Garcia. Nakapila na sa labas ang iba pang labandera, hardinero at tagalinis.
Habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng puno, lumapit si Weng. Lola, kayo po ba? Hindi ninyo talaga nababasa yung nasa lata? Ay, nako iha, hindi ako nakapag-aral eh. Sinabi lang sa akin ng apo ko na hindi pala makakain yun. Binigay kahapon kasi bata pa kasi ako nasa bukid na. Ewan ko pa, para mga bulati lang yung mga letras sa akin. Pero kabisado ko na itsura ng sardinas. Yon ang mahalaga. Sabay tawa. Hindi na lang kumibo si Weng. Pasensya na kayo ha, La. Alam ko pong hindi tama. Pero hindi ko rin alam kung paano ko kayo matutulungan. Ay nako Weng, okay lang. Biyaya pa rin yun. Baka hindi lang din napansin ni Ma'am. Mas nabuti na yan kaysa sa wala. Ang mahalaga, hindi tayo nangaapak ng kapwa. Gabi na naman, paulit-ulit ang eksena. May maliit na lampara sa tabi ng lumang mesa. Si Miguel na nakaupo habang tinutulungan si Lola Nena sa gawaing bahay. Pero ngayong gabi, may mabigat sa dibdib ng bata. Lola, tanong ko lang po, bakit kayo pumapayag na bayaran kayo ng expert na pagkain? Bakit di po kayo nagalit at patuloy na naglalabandera pa rin sa kanila? Napahinto sa paglalagay ng damit sa sako si Lola Nena. Miguel, apo, yun ang kaya nilang ibigay. Hindi rin naman ako marunong magtanong at hindi ko rin alam kung alin ang bago o hindi. Pero La, hindi po ba kayo naaawa sa sarili nyo? Ang sipag-sipag nyo. Tapos ang binabayad sa inyo, yung hindi na mga makakain, may amag pa minsan. Dahan-dahang naupo si Lola sa tabi ni Miguel. Napatingin siya sa dilim ng labas. Anak, hindi ako marunong bumasa. Hindi rin ako marunong sumulat. Basta sa akin, pag may pagkain, salamat. Kung may tira, okay lang. Pero Lola, Miguel, mahinahong putol ni Lola. Hindi porket mahirap tayo, dapat tayong matutong magalit sa mayayaman. Hindi natin alam ang takbo ng buhay nila. Ang galit ay parang apoy-apo. Pag hinayaan mong lumaki, ikaw din ang masusunog. Hindi kumibo si Miguel. Pero sa murang edad, naramdaman niyang may mali. May mali sa sistemang ginagalawan ng kanyang lola. May mali sa panahong ang mabait ay naabuso at ang mapangmata ay lumalakas. Kinabukasan, hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Sumama siya kay Lola papunta sa bahay ni Garcia. Nagtago siya sa tabi ng gate. Nakasilip lang sa mga taniman. Doon niya nakita ang totoo. Si Lola ay nagkukusot ng pantalon sa initan habang si Mrs. Garcia ay nasa lilim, nakataas ang paa sa duyan, hawak ang cellphone. Aling Nena, linisin mo mabuti yan ha? Dikit-dikit na naman ang amoy ng araw sa damit ng sir mo. Opo ma'am, linisin ko po ng husto. Tumigil sa pagkakakusot si Lola sandali. Sumakit ang likod niya, kaya't nag-inat siya. Agad itong napansin ni Mrs. Garcia. Lola, baka tama rin na naman kayo dyan ha? Baka gusto niyong palitan ko kayo. Ay, hindi iha. Hindi ako tinatamad. Pasensya na. Sumakit lang ang balakang ko. Lalong uminit ang mukha ni Miguel habang nakasilip. Gusto na niyang sumugod at isigaw ang nararamdaman pero alam niyang hindi magugustuhan ng kanyang lola kung mangingialam siya. Hindi kayo karapat-dapat sa buhay na ganito, Lola. Bulong niya. Pagka-uwi nila, hinarap na niya ang matanda. Lola, ayaw ko na pong makita kayong ganyan. Wala kayong ginagawa masama. Pero bakit parang pinaparusahan kayo ng mundo? Apo, ano bang sinasabi mo? Dahil ba sa paglalaba ko? Hindi parusa to. Pagsubok lang. Hindi po ba kayo napapagod na lagi kayo nagpapakumbaba? Lagi kayo umiintindi? Pagod? Oo. Pero habang buhay pa ako,
Ilalaban ko ang kabutihan. Huwag kang matutong magtanim ng galit, Miguel. Napaluha si Miguel. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong halos lahat ay inalis na sa kanya. Karangalan, tamang sahod, respeto, ay nanatiling mabuti pa rin ang puso. Pangako po la, balang araw babawi tayo. Ngumiti si Lola Nena. Sige apo, kung ayan ang pangarap mo, suportado kita. Basta wag mo lang kakalimutan, wag kang magiging katulad ng mga taong yumuyurak sa mahina. Lumipas ang mga taon, si Miguel ay hindi naging batugan. Sa murang edad, siya ay nagtinda ng kakanin. Pumasok bilang tagalina sa eskwelahan para makalibre sa matrikula. Tuwing gabi, siya ay nag-aaral habang si Lola ay naglalaba pa rin para sa mga kapitbahay. At sa bawat panibagong gabi ng pagod at pagtitiis, lalo lamang niyang tiniyak sa sarili ang kanyang pangako na hindi ko hahayaang sa panis sa pagkain lang mabuhay ang taong nagpalaki sa akin. Lumaki man si Miguel sa kahirapan pero hindi siya nagpataig dito. Hindi siya nawalan ng pangarap, lalo at bawat gabi nakikita niya ang kanyang Lola Nena, basa ng pawis, pagod sa paglalaba, ngunit may ngiti sa labi tuwing haharap sa kanya. Pumasok siya bilang tagalinis sa isang maliit na restaurant sa bayan. Mahirap, mababa ang sahod pero nakapag-aaral siya sa pampublikong kolehiyo at kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Management. Lola, balang araw, ako naman ang magkakaroon ng sariling resto. Magpapakain ako ng masasarap na pagkain sa libo-libong tao. At yung healthy pa. Ay apo, suportado kita dyan. Basta, huwag mo lang kalimutan. Kahit anong taas ang lipad, lagi pa rin magpakumbaba. Hanggang sa isang araw, may dumating na oportunidad. Isang kilalang hotel ang nagbukas sa internship program sa mga estudyante. Isa lang ang kukunin mula sa batch. Lahat sila magaling pero si Miguel ang pinili. Ang dahilan? Hindi lang siya mahusay. May puso siya sa serbisyo. Sa loob ng 7 taon, hindi na lang basta empleyado si Miguel, isa na siyang branch manager na isang kilalang chain ng mga hotel and restaurant. At sa wakas, sa tulong ng ilang kaibigan, pinasok niya ang sariling negosyo. Lola, may papakita ko sa'yo. Sumakay sila sa kotse at nagtungo sa bayan. Pagbaba nila, pumungad ang isang bagong tayong gusali. May pangalan ito sa harap. Casa Nenas, home-cooked meals with heart. Napaluha si Lola. Anak, pangalan ko yan ah. Oo Lola, para sa'yo yan. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito. Sa unang araw ng pagbubukas ng restaurant, maraming aplikante ang pumila. Isa-isang sinuri ng HR ang mga ito. Hanggang sa may 2 aplikante na hindi sila inaasahan. Si Mrs. Garcia at ang kanyang asawa na ngayon ay parehas na namatay na malugi daw ang kanilang negosyo. Nagkatinginan sila ni Miguel sa interview room. Tahimik si Mrs. Garcia. Kayo po ba ang may-ari nito? Mahina niyang tanong. Ako po, sagot ni Miguel. Kailangan po sana namin ng trabaho. Kahit maghugas lang ng plato, kahit maglinis ng CR. Yung asawa ko kahit driver or janitor lang. Ano pong karanasan ninyo sa ganoong trabaho? Tanong ng HR. Napayuko si Mrs. Garcia. Wala po, pero handa po akong matuto. Tumayo si Miguel, lumapit sa kanya. Hindi galit ang mukha niya. Tanggap na po kayo. Nagulat si Mrs. Garcia. Bilang tagalinis, at kung magpapatuloy kayo sa tamang asal, maaaring ma-promote sa mas mataas sa posisyon. Totoo po? Opo, pero may isang kondisyon. Nag-angat na mukha si Mrs. Garcia. Matuto po kayo magpakumbaba at matuto po kayong umunawa ng hirap ng iba. Sa likod ng kitchen,
Naroon si Lola Nena, hindi bilang empleyado kundi tagapamahala din. Gustong-gusto niya kasing nakikita ang iba't ibang putahing niluluto sa resto ng kanyang apo. Napansin niyang papalapit si Mrs. Garcia. Lola Nena, kayo po pala ang lola ni Sir Miguel. Ngumiti si Lola. Apo ko siya. Ang galing niya, hindi ba? Ang batang pastit noon na hindi ko malang mapakain ng maayos sa ulam. Eto na ngayon at may sarili ng negosyo. Pasensya na po la. Pasensya na ako naging malupit akong amo noon. Bilog nga ang mundo. Hindi sa lahat ng oras ay nasa taas kami. Siguro ay karma na namin ito. Walang masama sa pagkakamali, iha. Ang masama, yung hindi matutong magbago. Ngumiti si Mrs. Garcia. Tatandaan ko po yan la. Pasensya na po ulit. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa Casa Nenas, naupo si Miguel at si Lola Nena sa harap ng restaurant. Sabi ko sa iyo la, balang araw, tayo naman ang magpapakain. At hindi lang basta pagkain anak, masarap na pagkain. Hindi tira, hindi masama sa kalusugan ng mga customer mo. Salamat po Lola, dahil kayo ang nagturo sa akin kung paano magpatawad at magsumikap. Kaya ang pangalan nito, Casa Nena, para hindi ko makalimutan kung saan ako nagsimula. Yumakap si Lola sa kanya, tahimik silang tumingin sa bituin sa langit. Hindi man naging marangya ang buhay nila, pero puno ito ng pagmamahal at respeto. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!